Sa pamamagitan ng isang liham, ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya nakadalo sa pagdinig sa Kamara kaugnay sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Iginit naman ng ilang mambabatas ang kahalagahan ng mga pagdinig para malaman kung nagagamit ng tama ang mga pondo. Si Rod Lagusad sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa pagpapatuloy pa rin ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kaugnay pa rin sa naging paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President, ay hindi sumipot si Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Vice President Sara Duterte, sinabi nito ang kanyang mga rason sa hindi pagdulo sa pagdinig. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakabase sa walang batayang mga alegasyon ang pagdinig na siyang naging laman ng naging privilege speech ni Representative Rolando Valeriano. Ayon kay Duterte, sinabi lang ni Valeriano na ang 2023 to 2025 budget ay nakasentro lang sa Metro Manila. Kasabayaan nga ang pagdududa nito sa mga inuulat na mga beneficiary at naging strategic partnerships. Ayon sa pangalawang Pangulo, mabiberipikan naman ito sa pamamagitan ng mga accomplishment report na isinabiti ng OBP bilang suporta sa 2025 budget proposal nito. Dagdag pa ni Duterte, kung kakailanganin anya ng formal inquiry, dapat anya kahit draft ng House Bill para masiguro na ang diskusyon ay patungkol lang dito. Binigyan din sa liham ng OBP o ng BP na kulang anya o hindi malinaw ang legislative objective ng pagdinig. Dagdag pa ni Duterte, sinabi dito na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Commission on Audit. Hiling din niya anya na tapusin na ang isinasagawang pagdinig kaugnay nito. Sa bahagi naman ni Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, binigyan din ni Chairperson ng komite na si Representative Joel Chua na ang ginagawang pagdinig ay hindi pag-atake at ito ay issue ng numbers na hindi tumutugma. Nung nakaraang pagdinig, umikot ito sa naging paggamit ng confidential fund ng OBP. Ayon kay Chua, ang halaga ng iniimbestigan ngayon ay lumalagpas na sa plundered threshold sa batas. Anya, mahalaga ang inquiry para malaman kung may irregularidad ba sa naging disbursement ng naturang pondo at hindi ito tungkol sa politika. Dagdag pa ni Chua, bahagi ng kanilang responsibilidad na protektahan ang pondo ng bayan. Dinisalaw o matatandaan na dinisalaw ng COA ang nasa 73 million pesos mula sa 125 million pesos o 60% na allocated na 125 million pesos na confidential fund. Angelique, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang interpellation dito sa komite, dito sa Commission on Audit. Kanina, kasama sa napag-usapan dito yung liquidation report. Kasama rin dito yung detalye ng documentary evidence ng paggamit pa rin ng confidential fund ng OBP. Sa bahagi naman ni Assistant Majority Floor Reader Representative Paulo Ortega, naghahanap sila ng accountability mula sa pangalawang Pangulo. Anya, nakikita niya na nawawalan ng interes ang OBP o ang Vice President patungkol dito since ang pinag-uusapan dito ay budget. Anya, hindi niya nakikita yung urgency para sa budget ng kanyang opisina. Maximum tolerance ang pinapatupad ng House leadership pero anya ito ay may hangganan. Una nang inaasahan na maipapasa ngayong araw sa huli at ikatlong pagbasa ang 2025 General Appropriations Bill. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.